Ano ang mangyayari kung hindi na mamomonetize ang Meta, YouTube, Instagram, ATIBA, pang flatworms? 1. Pagkawala ng kita at pagbagsak ng negosyo. Ang mga platform na ito ay kumikita sa pamamagitan ng mga ad at premium na serbisyo. Kung wala ng monetization, mahihirapan silang magbayad para sa infrastructure, empleyado, at content moderation. Babagsak ang presyo ng stocks at maraming mamumuhunan ang aalis. 2. Paglipat sa subscription-based models. Posibleng maningil ang mga kumpanya para sa paggamit ng kanilang mga platform katulad ng Netflix at Spotify. Ang social media ay maaaring maging mas eksklusibo at para lamang sa mga handang magbayad. 3. Kaunting influencers at content creators. Maraming YouTubers, Instagram influencers at Facebook user na content creators ang umaasa sa ads, brand deals at monetization. Kung wala nang kita mula rito, maraming titigil o lilipat sa ibang platform. 4. Kaunting libreng content at paglaganap ng paywalls. Kung wala ng ad revenue, maaring maningil ang mga platform para sa content. Halimbawa, baka gawing premium ang buong YouTube. Posibleng ilagay ang mga balita at entertainment sa likod ng paywalls. 5. Mas kaunting ads, mabuti at masama. Mabuti, mas kaunting ads at mas magandang karanasan para sa mga user. Masama, mahihirapan ang mga maliliit na negosyo na umabot sa kanilang mga customer na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Kung hindi na mamomonetize ang Meta, YouTube at Facebook, babago ng malaki ang mundo ng digital media. Ang content ay maaaring maging mas limitado, maraming users ang kailangang magbayad para makagamit at posibleng lumakas ang ibang platforms. Pero, malabong mawala ang monetization ng tuluyan dahil ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita ng ibang mga kababayan na walang trabaho at mga retirado na gusting kumita at tumulong. Sana makatulong ang kaunting ideya na ito para sa mga nagsisimulang pumasok sa content creation or digital media. At huwag kalimutan mag-like at follow para sa iba ideya na makakatulong sa lahat.